Mga kapatid na nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabanggit natin sa nakaraan ng ating sermon ang napakalaking katayuan ng mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan, na kung saan ay dito natin makikita na ang pagiging propeta ay ibinigay sa mga kalalakihan. Ang mga kasulatan, pagiging sugo ay ibinigay sa mga kalalakihan. Ang mga leadership ay ibinigay sa mga kalalakihan. Marami pang iba mga kapatid na nananampalataya sa Allah sapagkat tungkol naman sa ibadah, ang mga pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala tulad ng mga pagdarasal ay ang pag-imam ay ibinigay sa mga kalalakihan. Ganun din sa pag-khutbah ay ibinigay sa mga kalalakihan. Tungkol naman sa pag-witness ay isang lalaki ay kapalit ng dalawang babae. Tungkol naman sa pag-asawa ay isang lalaki ay pinahintulutan o maaaring makapag-asawa ng higit sa isa. Ganun katindi ang katangian o katayuan ng mga kalalakihan sa ating pananampalataya ng Islam. Subalit alam ba natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah yung pinakamasamang katayuan ng lalaki o pinakamasamang katayuan ng tao doon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaya hiningatan natin mga kapatid ang ating mga relasyon sa ating mga asawa, butihin natin sa abot ng ating mga kaya ay gawin natin ito na mapayapa, gawin natin ito na masaya, laging masaya ang mga asawa sapagkat ito ay napakalaking tiwala na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sino man sa atin na mayroong mga asawa, alhamdulillah, biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipinagkakatiwala ito sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sino man sa atin na wala ng asawa, alhamdulillah, dahil binigyan tayo ng pagkakataon na makapagpili o makapili ng ating mga asawa. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, makikita natin sa naisalaysay ni Abi Sa'id al-Khudri, kalugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyadin nasi 'inda Allah manzilatan yawm al-qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha." Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na pinakamasama doon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinakamasamang tao ang katayuan niya doon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala yawm al-qiyamah. Pagdating sa araw ng paghuhukom ay ang lalaki, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maglagdag sa kanyang asawa at ang babae na maglagdag sa kanyang asawa. Ibig sabihin nito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa paliwanag ng mga pantas ay kinaya ito. Ibig sabihin na isang salita na kung saan ay tumutulong sa gawain ng asawa. Pero natin kapag tayo ay may asawa, lahat ay nagagawa natin na hindi natin nagagawa sa ating asawa. Ganun mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Yung gawain sa pagitan ng mag-asawa, ang lalaki at ang babae, maglantad, makita na ng babae ang lalaki, at maglantad, makita na ng lalaki ang babae. Na pagkatapos nito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, thumma yanshuru sirraha, pagkatapos ay ikalat niya, ibig sabihin ng ikalat niya, ito pinutuloy nito ang lalaki. Ikalat niya ang sekreto ng kanyang asawa, ng babae. Kasi sa pagitan ng mag-asawa, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, bukod sa physical, nakita-kita natin mga kapatid, sa pagitan natin sa ating mga asawa, kita-kita natin ang physical. Kung ano ang yung asawa natin sila mga kapatid na nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nakikita natin ano man ang mga kagandahan nito o ano man ang mga kapintasan nito ay nakikita natin. At hindi lamang dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kundi umasok din dito yung mga anumang mga background, anumang mga sikreto, anumang mga gawain, anumang mga kahinaan. O kaya
yan ay alam na alam natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya higit na pinaka, min asyamin nas, ang pinaka, hindi lang sinabi na siya, pero mayroon din tayo makikita sa ibang salaysay na inna min syamin nas, mayroon din tayo makikita na isang salaysay. Pero dito, sa salaysay na ito na naiulat ni Muslim, inna min asyamin nas, inna Allah manzilatan yawmal qiyamah. Ibig sabihin ay ang pinakamasamang tao nakatayuan niya doon sa Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa araw ng paghukom ay yung lalaki na maglandas sa kanyang asawa at yung babae na maglandas sa kanyang asawa kung mayan surusiraha pagkatapos ay ikalat niya ang sikreto ng kanyang asawa. Makikita pa namin dito sa ibang riwaya, ibang salaysay mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Inna min a'zamin amanati 'inda Allah yawm al-qiyamah. Ibig sabihin ng katotohanan na ang pinakamalaking tiwala doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag tinignan mo yung paliwanag na ito ay ibig sabihin khiyana, pagkakatulog o kaya ay paglabag sa tiwala na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malaking khiyana, malaking pagkakatulog, malaking paglabag, malaking hindi pagdamban sa tiwala na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakamalaki doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung pagkatiwala ka, hindi ka mapagkakatiwalaan, ayun ay kabilang sa ayatul munafik, mga tanda ng munafik mapagtumari. Pero ito yung pinakamalaking ibig sabihin, pinakamalaking pagkakanulog sa tiwala na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating sa kabilang buhay, ito yung tulad din ng nabanggit natin na hadith sa ibang salaysay alam, pero parehas din sila. Ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yansuru sirraha. Ang lalaki na maglantan sa kanyang asawa at ang babae na maglantan sa kanyang asawa pagkatapos ikalat niya ang sikreto ng kanyang asawa. Anong ibig sabihin ito? Thumma yansuru sirraha, tinutukoy dito yung lalaki. Hindi nabanggit sa hadith na ito ay tungkol sa babae. Kasi kapaliwanag ng mga pantas, ang original ng babae ay nangangalaga ng sikreto, mahiyain, mahinhin. Hindi niya ibubunyag ang mga sikreto na yan. Pero karamihan sa mga lalaki, pagdating dyan, kasi nagagawa nila na kumbaga parang nagkakaroon ng kasiyahan, nagkakaroon ng paninira, nagkakaroon ng kung ano-ano. Kaya nasasabi nila yung mga sikreto na hindi dapat sabihin, maging sa physical o kaya ay spiritual o kaya ay anumang mga ibig sabihin pagdating sa mga kabalihan ay nasasabi nila yan. Pero pumasok din doon. Kung ang babae sasabihin niya ang sikreto ng kanyang asawa ay pumasok din doon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandaan natin, ito na yung pinakamasamang tao, pinakamasama ang kanyang katayuan na tao doon sa Allah pagdating sa kanilang buhay ay yung tao na ibubunyag niya, sasabihin niya ang sikreto ng kanyang asawa. Tingnan niyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Magkasama kayo sa iyong asawa, alhamdulillah, itago mo ang lahat ng mga sikreto na nalaman mo. Kung magkahiwalay kayo sa iyong asawa, alhamdulillah, itago mo ang lahat ng mga sikreto ng ibig sabihin naging asawa mo. Pero mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, napakagandang katangian ng tao na ibig sabihin marunong tumago ng mga sikreto mga kapatid. Kadalasan sa atin ng mga malalakihan, pag galit na galit sa kanyang asawa o pag mayroong nagawa ang kanyang asawa kung ano-ano ang mga ipinagkukwento niya sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga barkada, bilang paninira sa kanyang asawa o kaya ay bilang pagpapatunay na siya ang mabuti, siya ang mabait, siya ang lahat-lahat na ginagawa niya at pagdating sa kanyang asawa ay hindi maganda, hindi mabuti. Para bagang ibubling niya lahat ang lahat ng mga kasalanan o ang lahat ng mga kamalian doon sa kanyang asawa, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katakutan natin kasi ang pinag-usapan ito ay ang pagbalik natin sa kabilang buhay. Pinakamasamang katayuan ng tao doon sa Allah pagdating sa kabilang buhay, yung tao na ibubunyag niya ang sikreto ng kanyang asawa. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, katakutan natin ang ating pagbabago
pagbabalik doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Ayon sa kahulugan ng talata ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, wattaqu yawman, katakutan ninyo ang araw. Katakutan ninyo ang araw. Gumawa kayo ng lahat ng mga ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasan natin ang lahat ng mga hindi ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, na kayo ay magbalik na doon sa Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kabilang buhay. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, pagkatapos ay babayaran na ang bawat kaluluwa, bawat tao ng anumang resulta, anumang kanyang gantimpala na kapalit ng kanyang ginawa dito sa mundo. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, na sila hindi pakikitunguhan ng hindi makatarungan. Ibig sabihin, lahat anuman ang ginawa natin dito sa mundo, malaluman o maliit, ay makikita natin, ipakikita sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibig sabihin hindi makatarungan, walang mangyayari na hindi makatarungan o hindi pagiging makatarungan pagdating sa kabilang buhay, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan ay hindi natin nakakamit ang tunay na katarungan dito sa mundo, tunay na justice dito sa mundo, pero sa kabilang buhay, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, yun ang tunay na justice. Doon natin matatagpuan ang tunay na justice, tunay na katarungan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Tanda natin, ang pinakamasamang tao na katayuan niya doon sa Allah pagdating sa kabilang buhay ay ang taong inubunyag niya ang sikreto ng kanyang asawa. Aqulu qawli hadha wa